So, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nanonood ng video record na ito. Ngayon, September 2, 2025, Tuesday. So, ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is Jeremiah chapter 50, Magandang Balita Biblia version. Ang sabi dito, sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay ipinahayag ni Yahweh ang mangyayari sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ipahayag mo sa mga bansa, wala kang ililihim, ikalat mo ang balita. Nasakop na ang Babylonia, nalagay na sa kahiyan si Bel, nanlupaypay na si Merodach, mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Sapagkat isang bansa mula sa ilaga ang sumalakay sa kanya, gagawing isang disyerto ang kanyang lupain at walang tao o hayop ang maninirahan doon. Sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong iyon, lumuluhang nagsasama-sama ang mga taga-Israel at mga taga-Huda, at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Ipagtatanong nila ang daan patungo sa Sion, pupunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasunduang kanilang tutuparin habang panahon. Ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol. Kaya lumayo sila at tumakbong papunta sa kabundukan. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Nilapa sila ng nakatagpo sa kanila. Ang sabi ng kanilang mga kaaway, wala kaming kasalanan sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh, ang tunay na pastol at siyang pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Takasan ninyo ang Babylonia, lisanin ninyo ang bansang iyan. Kayo ang maunang umalis, gaya ng mga barakong kambing na nangunguna sa kawan. Sapagkat susulsulan ko ang malalakas na bansa upang salakayin ng Babylonia. Magmumula sila sa ilaga upang bihagin siya. Sila ay mga biyasang mandirigma at walang mintis kung pumana. Sasamsaman na mga gamit ang mga taga-Babylonia at mananagana ang lahat ng makakakuha. Ito ang sabi ni Yahweh. Bagamat kayo'y nagkakatuwan at nagkakasayahan, kayong kumuha ng aking mana bagamat nagwala kayong gaya ng babaeng baka sa damuhan at umalinghing na parang kabayong lalaki, malalagay sa ganap na kahiyan ang inyong ina na nagsilang sa inyo. Siya magiging pinakauli sa mga bansa, isang tigang na lupain na parang disyerto. Wala nang maninirahan sa kanya dahil sa puot ni Yahweh. Siya isang lungsod na wasak. Lahat ng magdaraan doon ay magtataka at mangingilabot sa nangyari sa kanya. Humanay kayo sa palibot ng Babylonia, humanda kayong mga manunudla, patamaan ninyo siya at huwag magsasayang ng palaso, sapagkat siya ay nagkasala laban kay Yahweh. Humiyaw kayo ng pagtatagumpay laban sa kanya, siya ay sumuko na, bumagsak na ang kanyang mga pader at nadurog. Ito ang ganti ni Yahweh, magiganti rin kayo sa kanya, gawin ninyo sa kanya ang tulad ng kanyang ginawa. Pigilin ang bawat mga hasik sa Babylonia, gayon din ang bawat mang-aaning may dalang karit. Sa matinding takot
sa tabak ng manlulupig sa bawat isa'y tatakas at babalik sa sariling lupain. Ang Israel ay parang kawan ng tupa, hinahanap at hinahabol ng mga leon. Ang hari ng Assyria ang unang lumapas sa kanya, at ngayon ang haring si Nebukadnezar ng Babylonia ang huling kumagat sa kanyang mga buto. Kaya nga ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Paparusahan ko si Nebukadnezar, ang hari ng Babylonia, at ang kanyang bayan, tulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Ibabalik ko ang Israel sa kanyang pastulan at manginginain siya sa bundok ng Carmelo at sa kapatagan ng Bashan, sa kaburulan ng Ephraim at Gilead ay mabubusog siya. Darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Huda, sapagkat patatawarin ko ang nalabi na aking iniligtas. Ang sabi ni Yahweh, salakayin ninyo ang lupain ng Merat-Taim, pati ang mga taga-Pekod, patayin at lipulin ninyo silang lahat. Gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Narinig sa buong lupain ang ingay ng digmaan at ang matinding pagwasak. Ang Babylonia ay kinatakutan sapagkat pinukpok niya at dinurog ang mga bansa. Ngunit ngayon, ang pamukpok na iyon ay putol na at sira. Nagimbal ang mga bansa sa nangyari sa kanya. Naganda ka ng bitag para sa iyong sarili at ikaw ay nahulog. Ngunit hindi mo alam na tagpuan ka at nahuli sapagkat lumaban ka kay Yahweh. Binuksan ni Yahweh ang taguan ng mga sandata at inilabas ang mga sandata dahil sa kanyang puot. Sapagkat may gagawin si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, sa lupain ng Babylonia. Paligiran ninyo siya at salakayin, buksan ninyo ang kanyang mga kamalig, ibunton ang mga nasamsam, lipulin ninyo sila at huwag magtitira kahit isa. Patayin ninyo ang lahat ng kanyang mandirigma, kahabag-habag sila, sapagkat dumating na ang araw, ang panahon ng pagpaparusa sa kanila. Naririnig ko ang yabag ng mga tumatakas mula sa lupain ng Babylonia upang ipahayag sa Sion ang paghihiganti ni Yahweh para sa kanyang templo. Sabi ni Yahweh, tawagin ninyo ang lahat ng mamana upang salakayin ang Babylonia. Magkuta kayo sa palibot niya, huwag ninyong pabayaang may makatakas. Gantihan ninyo siya ayon sa kanyang ginawa, gawin sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, sapagkat buong pagmamalaki niyang sinuway si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya nga mabubuwal sa kanyang mga lansangan ang mga kabatang lalaki, lilipulin sa araw na iyon ang lahat ng kanyang mandirigma. Sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, ako'y laban sa iyo sapagkat ikaw ay palalo. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa iyo. Ang palalo'y madadapa at babagsak at walang magbabangon sa kanya. Susunugin ko ang iyong mga lungsod at tutupukin nito ang lahat ng nasa palibot mo. Ganito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Magkasamang inapi ang mga taga-Israel at mga taga-Huda, hawak silang mahigpit na mga bumihag sa kanila at ayaw silang palayain. Ngunit makapangyarihan ang kanilang manunubos, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siya ang makikipaglaban para sa kanila upang bigyan sila ng kapayapaan. Ngunit kaguluhan ang ipadadala niya sa mga mamamayan ng Babylonia. Sinasabi ni Yahweh, nakaamba ang isang tabak laban sa mga hukbo ng Babylonia, laban sa naninirahan sa Babylonia at sa kanyang mga pinuno at mga matatalino. Ito'y nakaamba sa kanyang mga bulaang propeta at naging mga mangmang sila. Ito'y nakaamba sa kanyang mga mandirigma upang lipulin sila. Nakaamba ang tabak laban sa kanyang mga kabayo
at sa mga karwahe at sa lahat ng hukbo upang panghinaan sila ng loob. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay sasamsamin. Matutuyo ang lahat ng kanyang katubigan sapagkat ito'y lupain ng mga Diyos-Diyosan na luminlang sa mga tao. Kaya nga ang maninirahan doon ay mababangis na hayop at mga asong gubat, gayon din ang mga dambuhalang ibon. Wala ng taong maninirahan doon habang panahon at hindi na ito pamamayanan ng alinmang lahi. Kung paanong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod na karatig nila, sinasabi ni Yahweh na wala nang maninirahan doon o makikipamayan sa kanya. Masdan mo, may dumarating mula sa ilaga, isang bansang makapangyarihan, maraming hari ang nagbabangon mula sa malayong panig ng daigdig. May mga dala silang busog at sibat, sila'y malulupit at walang habag, nakasakay sila sa mga kabayo, ang kanilang mga yabag ay parang ugong ng dagat. Nakahanda sila laban sa Babylonia, nabalitaan na ng hari ng Babylonia tungkol sa kanila at siya'y nanlupaypay, sinaklot siya ng pagkabalisa at ng sakit na tulad ng nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Masdan mo gaya ng isang liyong lumalabas sa kagubatan ng Hordan upang sumalakay sa isang matibay na kulungan ng mga tupa. Bigla ko silang itataboy at pipili ako ng mangunguna sa bansa. Wala akong katulad, wala akong kapantay, walang haring makakalaban sa akin. Kaya pakinggan ninyo ang binabalak ni Yahweh laban sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ang mga batang tupa sa kawan ay aagawin. Masisindak sa mangyayari sa kanila ang kanilang mga pastol. Mayayanig ang lupa sa ingay ng pagbihag sa Babylonia at ang kanyang pagtangis ay maririnig ng mga bansa. So, yun naman po ang Bible verse chapter na papahayag ko ngayong araw na ito. Maraming pong salamat sa pakikinig na sa video record na ito. Paki-share, like, repost, and support itong video record na ito. Yun lamang po ang Bible verse chapter na salita ng Diyos na ipapahayag ko ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Yan lamang po and God bless.